ipapakita ko yung mga basic parts na kailangan nyo malaman para bago kayo makapag-drive ng isang automatic na car. So ito yung dashboard ng sasakyan. So dito sa left side, ito yung RPM. And then dito sa gitna, ito yung speed. Dito nyo makikita kung gaano kabilis yung tinatakbo ng sasakyan nyo. And then dito naman yung gas, kung yung gas kung marami pa siya or paubos na siya, dito nyo malalaman. And then dito yung temperature, kung tama lang ba or nag-overheat na yung sasakyan nyo. So kailangan check nyo din siya. And then dito, kung makikita nyo yung letter P, meaning naka-park yung gear nyo. And then naka-handbrake yung sasakyan. So dito nakikita natin nakapula, meaning hindi naka-seatbelt yung driver. So para at least aware din tayo. Lagi dapat tayo every time na magdadrive tayo, lagi nakasuot tayo ng seatbelt. So ito yung steering wheels, yung manubela, and then dito yung horn or busina, and then ito naman yung power buttons. Ito yung bukasan ng bintana, bukasan at sarahan ng bintana. And then ito naman yung kung gusto nyong i-lock siya, so para hindi nila mabukas yung bintana mo. And then ito naman yung lock, automatic lock ng pinto. And then ito naman yung switch, magkabilaan yung switch dyan. Okay, itong switch naman dito sa kaliwa, ito yung ginagamit na signal light. So kung pupunta kang pakaliwa, ibababa mo lang to, and then makikita nyo naman yung signal na nag-left siya. Okay, and then pagka kakanan ka naman, i-aakyat mo lang itong switch na to. Ayan, so makikita mo siya na nagsisignal ka na ikay kakanan. Pag ginamit mo yung signal light na yan, pakaliwa or pakanan, kusa siyang nawawala kapag lumiko ka na dun sa pupuntahan mo. Nag-automatic na siya. Pero unlike naman, pero pag dun ka naman pero kapag mag-overtake ka naman, so kunyari pupunta kang kanan, and then ipe-press mo lang yung pababa para ma-stop yung signal mo. So ito yung signal light, ito yung function ng signal light. Tapos ito naman, dito makikita natin, ito yung pag-open nung light. So meron tayong tatlong klase ng ilaw. So merong pag inikot natin to, ito yung park light. Ito yung hindi ganong kalinaw. Kunya ginagamit mo lang to kapag maliwanag pa naman, yung hindi pa naman ganong madilim. Tapos pag inakit mo naman pataas, ito yung headlight. Ito yung katamtaman lang na ilaw. So ito yung ginagamit madalas na mga nagdadrive ng sasakyan. Tapos kapag nandun naman tayo sa sobrang dilim na lugar, sobra talagang kahit na hindi na siya kakayanin nung natin, yung headlight natin, doon tayo pwedeng gumamit naman ng high beam. High beam yung sobrang liwanag talaga nito, ilaw na to. Hindi natin masyadong ginagamit to kapag nag-drive lang sa mga kalsada, kasi nga minsan nakaka-aksidente siya kasi sobrang linaw. Yung mga kasalubong natin, sobrang masisilawan sila. So hindi yun advisable na gamitin sa mga ordinaryong lang daanan. Para makaano ka ng high beam, so kailangan mo lang siya i-push. Yan. And then makikita mo naman may ilaw. So ibig sabihin yan, naka-high beam yung yung ilaw mo. Okay? Pag gusto mo naman siyang bumalik sa pagka-headlight, pull mo lang ulit diyan yung switch na yon. So yun yung ilaw na hindi ko siya hindi ko siya ma-demo ngayon, mapakita yung ilaw kasi medyo maliwanag pa. So medyo hapon pa po kasi, kaya hindi pa rin natin siya maipakita sa iyo yung yung kaibahan ng niya, liwanag niya. So yung dito naman sa kanan natin na switch, dito naman ginagamit naman to sa wiper naman ito. So pag binaba mo siya, yung parang yung mabagal na na wiper. And then kapag binaba mo pa siya, mas medyo bumibilis siya ng konti.
And then kapag binaba mo pa siya, ito yung talaga sobrang bilis. Ginagamit to kapag sobrang lakas ng ulan. Yan. Okay. Pag binalik mo lang siya para bumagal, iaakit mo lang ulit. Yan. So, ayun yung wiper natin. Tapos pwede mo naman din iangat to. Pag yung kunyari, magwa-wipe ka lang ng isang beses kasi may dumi lang yung ano mo, salamin. Pwede mo iangat lang siyang dali. Ayan, parang ganyan. Angat. Parang ganyan siya. Tapos, dito rin sa switch na to, kapag gusto mo naman magbuga siya ng tubig, kunyari marumi yung salamin ng sasakyan mo, gusto mong linisan, ipupull mo lang itong switch na to, ganyan, ganyan, yan. Kita nyo, nagbuga na siya ng tubig. So, pwede natin i-wipe. Yan. So, yung sa water, pagbuga ng tubig niya. Okay, gaganta lang natin. Okay. So, itong button naman, ito yung tinatawag na hazard light. So, ginagamit lang to kapag magpa-parking ka, kapag may emergency ka. So, ito yung ipipress mo. Yung nakikita nyo na nagbe-blink-blink. So, ito yung button na yun. Ito yung hazard light. Ito yung radio, media, monitor natin. Ito yung TV or radio. So, on mo lang. So, mag sound trip, parang ganon. Okay. Yan. Yan yun. And then ito yung sa aircon. So, ito yung dito kung gaano kalamig yung gusto mo. And then ito yung mga function to thermostat. Okay. Kasi pag naka-green, ibig sabihin naka-on yung aircon mo. Then ito yung circulate ng lamig. And then ito, pag kunyari nagpa-fog yung may tendency, minsan may times kasi na nagpa-fog yung yung salamin mo, wala ka makita. So ito yung i-press mo. Parang ito yung rear debugger. So dito naman yung lighter or charger mo. Pag gusto mo mag-charge, kung nagsisigarilyo ka naman, dito mo naman lalagay yung pwede ka na mag ng sigaret mo dito. So ito naman yung cambio, yung gear stick. Ito yung pag ginagamit pang shift ng gear. And then ito naman yung handbrake. So mas safe kapag lagi kayo naka-handbrake kapag naka-park kayo. Tapos kahit paano, alam natin na hindi gagalaw or under yung sasakyan. Ito yung compartment. So yan, medyo dami-dami ako gamit dyan. So ito naman yung side mirror. Ayun yung side mirror. So ito mo yung mga pedals natin. So sa automatic na sasakyan, dalawa lang yung pedals natin. So isang stop, and then isang accelerator or gas dito. So dalawa lang siya, kaya medyo madaling mag-drive ng automatic na sasakyan. And then ito naman yung fog light. Kapag medyo ma-fog na yung sa daanan habang nag-drive ka. So ito yung fog light niya. Ito naman yung visor. Kapag pwede mo siya ibaba pag nasisilawan ka. Ayan, ito yung visor. Ito yung ilaw sa loob. Pag naka-on tong door na to, dito malaman pag nakailaw to, ibig sabihin may nakabukas na na pinto. So mas maganda rin nakaset to dito sa door tong ilaw na to. Ito naman yung switch na to, ito yung hood catch opener. Pagbukas ng harapan mo, maglalagay kayo ng tubig, maglalagay kayo ng brake fluid, ng langis. So dito yon. Tapos ito naman yung gas tank opener niya. So kapag magpapagas ka, ito yung switch mo para bumpas yung niya. Ito yung seatbelt, kailangan lagi ka nakasuot ng seatbelt kahit saan ka magpunta. Ngayon, nalaman na natin yung mga basic parts na dapat nating matutunan or malaman bago tayo start mag-drive na automatic na sasakyan. So ngayon naman, ituturo ko naman yung basic na dapat mong gawin or tandaan bago ka
mag-start mag-drive ng sasakyan. So yung una yung tinatawag na walk around. So bago ka start ng sasakyan, kailangan mo munang umikot kahit isang ikot sa sasakyan mo para malaman mo muna, ma-check mo yung unang-una yung gulong, kung okay ba yung gulong mo, and then kung meron bang gasgas or may basag doon sa mga ilaw mo. So kasi at least kahit paano nalalaman mo na doon sa lugar na pinagparkingan mo is wala naman nangyari doon sa sasakyan mo. So kailangan muna, number 1 is yung walk around. Tapos yung pangalawa, yung sitting position mo, yung posture mo. Kasi kailangan bago ka mag-start mag-drive, kailangan medyo komportable ka sa upo mo, sa pwesto mo. Kasi once na nakapag-drive ka na, umaandar na, hindi ka na pa pwede magpalit-palit ng pwesto mo kasi pwede pang mag-cause ng aksidente yun eh. So kailangan bago ka mag-drive, i-position mo na yung upuan, yung kung paano ka medyo komportable na hindi ka na mahihirapan, hindi ka na iirita sa pwesto mo. Yung hand position, so kailangan yung kamay mo, yung pulso mo, kailangan nakatutok dun sa manubela. So kailangan ganyan yung ano niya. Okay. Pwede din siya para at least madali mo siya maikot. Dali mo rin maliko yung mga switch. Okay. Then kailangan yung mga kamay mo nasa position ng 9 o'clock. Yung dalawang kamay mo naka-position 9 o'clock. Yung isa naman dito sa 3 o'clock. So mas madali kasing pag ganun kasing grip mo, mas madali ka makapag-drive eh. Mas madali mo mabalance yung mas komportable ka sa pagdadrive. Upuan, and then yung upuan mo kailangan tama lang yung layo niya sa mga pedals. So para pagtapak mo sa gas at saka dito sa brake, mas madali lang. Hindi pa pwede yung sobrang lapit at hindi rin pwede yung sobrang layo kasi mahihirapan ka naman mag-drive nun. So pwede mo namang i-adjust yon yung upuan mo sa ilalim. So meron tayo ditong yan. Okay. So ito yung brake, and then ito yung gas. Yan, or accelerator. And then ngayon, kung naayos mo na yung upuan mo, medyo komportable ka na. Ngayon naman, saka mo aayusin yung mga salamin mo, yung side mirror mo. So may tinatawag na 90-10 vision dyan. So ibig sabihin, 90% na nakikita mo is nasa side, and then 10% yung body ng sasakyan mo. Para mas madali nating makita yung mga paparating na sasakyan. So iwas aksidente din. Kailangan lagi yung check yung side mirror kung okay siya bago kayo umandar. Next nga yung pagsusot ng seatbelt. So bago kayo umandar, kailangan siguraduhin nyo na naka-seatbelt kayo para iwas nga, sabi ko nga, iwas aksidente. Seatbelt ang lagi kakampi nyo sa pagdadrive. Next naman, yung tsaka kapag nagdadrive ka, so kailangan medyo yung pakiramdam mo medyo maayos, maganda yung pakiramdam mo. Kasi kapag nagdrive ka at medyo irritable ka, medyo masama pakiramdam mo, madali minsan diyan nagko-cause nung init ng ulo eh. Yung lalo na pag traffic, inovertakean ka lang. So doon ka na magagalit eh. So yun ang nagiging cause din ng aksidente, tsaka ng away din sa daanan. So be sure na bago ka mag-drive, kailangan medyo ayos yung pakiramdam mo para at least katapano smooth lang yung pagdadrive mo, maayos at walang gulo at walang iberya na mangyari sa daan. Tsaka lagi nyo rin tatandaan bago rin kayo magpatakbo ng sasakyan, kailangan yung chicken din yung tubig nyo, at least para iwas overheat. Yung langis ng sasakyan nyo, kailangan check nyo din sa regularly. And then yung brake nyo, yung brake fluid, kailangan checkin nyo din, at saka yung gas, at saka yung gulong. So yun yung mga kailangan importanteng tandaan sa bago kayo mag-start mag-drive. So ito na, i-start na natin yung sasakyan.
So meron 1 and on. And then yung pag 3 seconds muna niyo i-hold bago nyo bitawan yung pag-start. So ayan. Start na tayo. Switch natin yung aircon, i-on natin. Okay, nakailaw, meaning nakabukas na yung aircon. And then kung gusto nyo mag sound trip, open yung radio. Okay. And then kung madilim na, so switch nyo, i-on nyo lang din yung light. Okay. Okay. Since maaga pa, off muna natin siya para hindi yung baterya natin. Guys, since napakita ko na sa inyo yung basic parts na dapat yung malaman or matutunan bago magpatakbo ng isang automatic na sasakyan. So ngayon, ipapakita ko naman sa inyo kung ano naman yung function or paano gumagana yung isang gear stick or yung isang cambio at saka yung mga pedals, kung paano sila paano yung tamang paggamit nila para at least paano before tayo mag-actual na driving, alam na niyo kung paano sila gamitin. Guys, sa automatic na sasakyan, meron lang dalawang pedals. Ito yung brake at ito yung gas or yung accelerator. Pag-andar at saka paghinto. Yun yung function nila. Ito naman yung gear stick or yung cambio. So yung cambio ng automatic na sasakyan ay may letter P, which is sa park, R sa reverse, N sa neutral or pre-wheel, D sa drive, and then 2 at saka yung letter L, nire-recommend lang sila kapag sa uphill or matatarik na aakyatin ng sasakyan, yung medyo hirap na yung makina. So yun yung kailangan mo lang siyang gamitin. Pero pag sa normal driving lang naman sa atin, yung drive or yung D is okay na siya. So ngayon tuturo ko kung paano tayo mag-umandar ng sasakyan. Tayo mag-actual driving, ipapakita ko muna sa inyo kung paano gumagana yung mga pedals at saka itong cambio or itong gear stick. So bago natin mailipat yung gear stick or yung cambio sa R kung atras tayo, N sa neutral, D sa driving, 2 and L, so kailangan muna nating itapakan yung brake na pedal. Okay, every time tayong gusto natin lumipat yung gear natin, every time natin gusto siyang ilipat, kailangan nating nakatapak yung paa natin sa brake bago natin ilipat sa R kung drive, okay, tapos N kung neutral, D sa drive, sa 2 at saka sa L, ulitin ko lang, ginagamit yan kapag matatarik lang yung dadaanan mo. So sa city driving naman, hindi naman siya recommended, so hindi na natin igagamitin itong 2 at saka itong letter L. So ibabalik ko muna ulit siya sa P, sa park, para sa safety lang din. Okay, so ulitin ko, hindi natin maililipat tong gear natin sa reverse, sa N or sa drive kapag hindi tayo nakatapak sa brake. So kasi masisira yung cambio kapag nilipat-lipat mo siya na hindi ka nakatapak. Okay, so ngayon naman susubukan nating umatras. So nakatapak tayo paa natin sa brake, and then ililipat natin tong gear sa R, which is na reverse. Pero before that, check muna natin kung yung handbrake ba is nakababa na. Okay, so nakababa na siya, and then naka-R na yung cambio natin. So pwede nating dahan-dahan i-release yung pagtapak natin sa brake para umandar yung atras. So ayan na guys, umaatras na tayo. Nire-release na natin isa-isa, nire-release na natin yung paa natin. So ayan na guys, unti-unti natin iaangat yung paa natin sa brake para at least makikita natin na
Ayan, umaatras na tayo unti-unti. So wag nyo lang masyadong biglain yung pagtanggal nyo sa pagtapak nyo sa brake kasi mamaya mabangga tayo, hindi natin nakikita yung likuran, baka mayroong biglang sumalubong sa atin. Ayan. So be sure nakatingin tayo sa side mirror kapag aatras. Ayan, side mirror kapag aatras para safe at wala tayong nakikitang sasakyan o tao. At saka sa rear mirror natin para safe. So mayroong sasakyan. So ngayon stop na natin siya. Okay. Ngayon naman susubukan naman natin umabante sa pamamagitan ng paglipat or pag-shift ng gear sa drive. So nakatapak pa rin yung paa natin sa brake and then isi-shift natin yung gear sa D or sa drive para umandar. So re-release lang natin dahan-dahan yung paa natin sa brake para umandar. Yan siya guys. So yan, umaandar siya ng dahan-dahan. So wag natin siyang biglain kasi lalo na pagka baguhan ka pa lang para safe, for your safety na rin. So unti-unti lang yung pag-release. Okay. Yan. So gagamitin mo lang yung gas kapag medyo maluwag yung kalsada. So yun guys, yan, umaandar na tayo ng dahan-dahan. Pero kung gusto nyo siyang mas mabilis, pwede nyo tapakan yung accelerator, yung gas pedal. Yan. Kailangan nakapokus lang kayo sa pagdadrive. Tingin sa kaliwat kanan na side mirror. Then sa rear, kinakailangan. Okay. Ngayon naman ituturo ko naman sa inyo kung paano yung tamang pagliko. So kasi yung iba minsan yung mga beginners kasi hindi pa sila masyadong tansya nila yung pagliko. Minsan nakakasagi sila or minsan nasasagi yung gulong nila sa gutter, sa ganon. So ngayon tuturo natin paano ba dapat or paano yung tansyahan sa pagliko ng sasakyan na hindi nagagasgasan or hindi ka nakakasagi. So ituturo ko sa inyo. Bago kayo lumiko sa kung saan kayo pupunta, ang kaliwa kanan, para hindi kayo makasagi, para matansya nyo lang yung tamang pagliko, kailangan yung side mirror ng sasakyan nyo ng kanan at saka tong kaliwa dapat nakatapat doon sa kung saan kayo pupunta. Kunyari kakanan kayo, so kailangan tong side mirror nyo sa kanan is nakatutok na doon sa daanan na kung saan kayo kakanan, para at least pag nakalampas na siya or nakapantay na kayo doon, yung side mirror nyo sa daanan na yon, pwede na kayong lumiko pakanan. So tamang na yon, tamang distansya na yon. Pero bago kayo lumiko, wag nyong kalilimutan na gamitin yung signal light natin. So tinuro ko kanina, which is ito pangkaliwa, at nakikita natin na nagsisignal ka na ikaw ay kakanan. So tapak lang natin yung brake and then shift lang ulit natin yung gear or yung cambio ng D or yung drive, and then baba natin yung handbrake at subukan natin na lumiko, tamang pagliko. Guys, don't forget yung signal light na kakanan tayo. Okay. And then pag nakita na natin or lumagpas na tayo, yung side mirror natin, which is ito,
nakatapat na tayo, kita naman. So pwede na tayong kumanan, pero tingnan muna natin kung merong sasakyan sa ating kaliwat kanan. So, okay, since wala na siya, maaari na tayong kumanan. So ayan na guys, ulitin ulit natin, kakanan ulit tayo. Okay, kanan, lampas na yung side mirror natin, kanto, so pwede na tayong lumiko. Okay, so ganun lang kasimple guys yung pagliko, tansyahan nang hindi ka tumatama or nakakasagi. Guys, hindi pa tayo tumatapak ng gas kasi nga hindi naman highway yung inaan natin, dinadaanan, so medyo makipot, kaya unti-unti lang natin nire-release yung paa natin sa brake kasi kusa naman siya umaandar So umaandar yan namang speed ng 10 to 20. As be sure guys, pag nandito tayo sa may kanto, medyo huminto din kayo at bumusina kasi baka meron tayong kasalubong na sasakyan. So para safety na rin, yan lang siya guys. So ngayon naman nandito na tayo, nakapark na tayo ngayon. So ang gagawin na natin pagka nakaayos mo na yung parking mo is i-shift natin muna itong gear or yung cambio sa park or sa P, and then iangat natin yung handbrake para safe, at least alam natin hindi siya gagalaw yung sasakyan, hindi aandar. Okay, so pwede na nating i-release yung paa natin sa brake, and then unti-unti na nating i-off yung mga ino natin na like yung aircon. And then yung radio, since patay naman radio, no need na to turn off. And then yung light, since hindi natin siya ginamit dahil maaga pa, okay, saka natin siya so ayan. So be sure, bago natin patayin yung makina natin, kailangan na check muna natin kung yung lahat ng ilaw na patay, yung radyo, yung aircon is talagang napatay na siya, kasi ang tendency niya kapag naiwanan natin siya nakabukas, so yung baterya natin mauubusan, mamatayin tayong baterya, so mahihirapan tayong so hindi na siya mapapaandar pa ulit yung yung sasakyan natin kapag naubusan na yung baterya na diskarga na siya. So kailangan importante, checkin natin muna na lahat ng kung yung aircon, yung ilaw at saka yung radyo is nakapatay, para at least kahit paano alam natin na hindi mo didiskarga yung baterya natin at magamit pa natin sa sasakyan natin sa mga susunod nating biyahe. Kung gusto nyo guys na mag-practice nung actual driving pero hindi pa kayo ganun kasanay, so mas nire-recommend ko na magpasama kayo, na kailangan may magpasama kayo dun sa mga professional driver natin na meron silang professional license, kasi kahit papaano magagabayan kayo nila sa kung paano yung tamang pag-drive or tamang way of driving, diba? At least safe for your safety na rin. Tsaka before kayo na mag-drive is siguraduhin nyo na meron na kayong student permit, at least student permit, para kahit paano sumusunod tayo sa batas, diba? So guys, yun na lang siguro yung muna yung i-video natin ngayon. So sa mga susunod pa, pwede tayong gumawa na mas detalyado pa kung gugustuhin ng mga ninyo. Gagawa pa tayo ng mas dito kung paano mag-park ng maayos. So yung mga ganong klaseng video, kung nagustuhan nyo itong video ka to, so please subscribe to my YouTube channel. Please like then and share. So thank you guys, thank you.